Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Budget Secretary Wendell Avisado na maghanap ng pwedeng huguting pondo para mabigyang muli ng emergency cash subsidy ang mga mahihirap na pamilya na nakatira sa General Community Quarantine Areas. Ayon kay Presidential at IATF spokesman Harry Roque, pinapaaral ng Pangulo kay Avisado na kung alin ang pwedeng i-realign sa pambansang budget para sa second tranche ng cash aid sa GCQ areas. Ito ay taliwas sa naunang pahayag ng pamahalaan na tangi na ang mga pamilyang nasa modified ECQ areas lamang ang tatanggap ng second tranche ng emergency cash subsidy. Hindi naman matiyak ni Roque sa ngayon kung katulad din ng naunang 5 hanggang 8,000 pisong ayuda na naipamigay noong unang bugso ang magiging halaga ng panibagong cash assistance. Anya, pinag-aaralan pa lamang din ang bagay na ito at patuloy na pag-uusapan sa IATF lalo pat itinaas sa 23 milyong pamilya mula sa naunang 18 milyon ang kabuuang bilang ng mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program. Minungkahi nga ni Senadora Grace Poe ang paggamit ng mga user-friendly cash transfer scheme upang mapabilis ang pamimigay ng tulong pinansyal sa mga public utility vehicle o PUV drivers na naapektuhan ng pagpapatupad ng quarantine measures dahil sa COVID-19. Gate ni Poe, hanggang ngayon ay libo-libong PUV drivers pa ang hindi nakakatanggap ng cash assistance mula sa pamahalaan. Kaya naman para mapabilis na ang proseso, minungkahi ng Senadora na gumamit ng mga direct money o mobile money transfer ang mga ahensya ng pamahalaan at direkta ng ipasok sa account ng mga benepisyaryong PUV driver. Pwede anyang kunin ng mga organisasyon ng PUV drivers ang pangalan at account number ng kanilang mga miyembro at direkta ng i-deposit ang pera sa mga account nila kung mayroon. Pinunto ni Po ang May 11 report ng ehekutibo sa implementasyon ng Bayanihan to Heal as One Act kung saan nakasaad na nasa 40,000 sa 70,000 PUV driver pa lang at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers ang nakakatanggap ng cash assistance sa ilalim ng Social Amelioration Program ng pamahalaan. Dito ang Senadora, dapat inuuna ang mga talagang pinakanangangailangan, ang mga daily wage earners na nawalan ng trabaho, kasama na nga dito yung mga public utility drivers. Umaasa ang mambabatas na masusolusyonan na ito agad sa lalong madaling panahon lalo't nagkaroon pa ng extension ng ECQ hanggang katapusan ng Mayo. Nais makipagnegosasyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa mga kinatawan ng House of Representatives na palawigin ang nauna ng naaprubahan ng mga kongresistang 5 buwang provisional franchise para sa ABS-CBN. Anang mambabatas, lubhang maiksi ang 5 buwang ito dahil maraming aasikasuhing mga issue ang mga kongresista. Kabilang sa mga usaping kanilang kakaharapin ani Zubiri ay ang mga hamon sa COVID-19, ang panukalang 2021 national budget at ang mga bagyong darating. Hindi pa nakaaabot sa Senado ang huling bersyon ng 5 buwang provisional franchise bill ng Kongreso, ngunit 12 senador na ang nagpahayag ng pagpayag sa ganitong panahon ng prangkisa. Bagay nga na sa paningin ni Zubiri ay lubhang maiksi sa dami ng mga tatalakaying usapin sa mga kamara ng Kongreso. Dapat silang mawala. Dapat sila malampaso sa kangkungan. Bakit po talaga sobrang sama ng istasyon na yan? Nandyan po yung mga immoral. Yung mga bakla dyan, nakagaya ni Caballo, ni Vice Ganda. Ito, si Abunda. Walang hiya yan. Wala yan. Sa totoo lang, kawalang hiya ni Abunda at saka ito kawalang hiya ni Caballo. Yan ang nagdala sa piste sa Pilipinas. Isa-isahin ko kung bakit nagdala siya ng piste si Caballo, si Vice Ganda. Ang dami pong bakla ngayon. Sumakay ka ng jeep, tambak ang bakla dyan. Hindi mawawala na may bakla talaga. Kita mo ang kalukuhan, hindi talaga mawala mong bakla eh. Ang kawalang hiyaan ng Abaya-CBN, sagad sa buto po talaga. Ang daming pinahirapan niya na empleyado, lalo na yung walang-wala, tapos tatanggalin, na nag-i-kaos na nga, tinanggal pa, napagtripan. Kaya tingnan mo naman ang nangyari sa kanila. Yung mga bakla, tampak, ang mas pinapahalagahan nila ang mga immoral na tao. Yung mga walang kwenta, yung mga hindi dapat dyan sa telebisyon, yun na nandyan. Andang bakla, tingnan mo, tagtad ng bakla yung Abaya-CBN. Puro immoral yan. Abunda.
Tapos si Abunda pa may interview tapos tuturuan magsinungaling na ganito, gumagamit ng drugs. O kita mong kalukuhan? Tuturuan ito para medyo magmukhang kawawa ka sa mga manonood. Sabihin mo nagda-drugs. O kita mo? Para magmukhang kawawa sa mga nanonood, sabihin mo nagda-drugs kahit hindi. Kita mo? Inuutusan. Sino nagutos? Itong baklang Abunda, oh. Kita mo si Kabayo, ano naman ang ginagawa niya? Puro pakabaklaan dyan. Pati audience nanonood sa kanya sa bahay, nagiging bakla rin. Kasi ginagaya si Vice Ganda eh. Tingnan mo ang katarantaduhan na yan. O bakit si Lopez? Si Lopez talaga, pinakamalang hiya yan sa balat ng lupa. Nabasa ko lahat yung mga kawalang hiya nila, mga ginagawa nila sa tao na hindi maganda. Ngayon nga, dapat matuloy na yan yung okay na, matutuloy na yung investigation nila doon sa mga kawalang hiya ng Abaya CBN. Kaya baliwala din yan, kahit bigyan ng provisionary yan, mababaliwala po yan. Kasi pagdating sa investigation, lulutang dyan sa committee na yan. Kung walang hiya ba talaga ang TV networks na yan. Walang hiya talaga. Kasi walang hiya talaga, sa totoo lang, insultuhin ka niyan. Ang galing yan magbiro, pero ang kadalasan ng biro niyan, para masaktan ka, para mainsulto ka. Kita mong klaseng kalukuhan. Alam mo, sa totoo lang, kayo ho mga kadidi sa buong mundo, pag isinerch nyo talaga at magbabasa kayo ng kawalang hiya ng Abaya CBN, ang balahibo mo, tatayo yan sa kalukuhan ng mga ginawa yan nila Lopez. Alam mo ba? Alam nyo po ba yan kung bakit naging lalong bilyonaryo yan? Ang dami nakukuliktan yan sa mga bansa-bansa, idinidirekta yung pera sa kanila, tapos ang daming nagdodonate na bilyonaryo, pag nakalikom ng bilyon, anong ginagawa? Ipapatayo ng mga building, kaya dumami ang building yan. Wala naman nag-audit na gobyerno dyan. Pero ang totoo, sila ang sikat. Yung mga bilyonaryo na nagdodonate, nagbibigay donasyon, hindi nababanggit. Kasi sila lang, pag nilagay sa screen TV yan, bank number, BPI, Metrobank, bank number, huhulog ngayon ng pera dun. So, nakakakolekta ng bilyon. Pero ilan lang naman ang naibibigay nila sa tao? Sa totoo lang. Kaya 100% na dapat paniwalaan talaga niya na walang sablay. Yan si Jason Sa. Pero hindi nila inimbitahan sa hearing. Si Jason Sa. Kaya ko po iniisa-isa yan dahil gusto ko iparating sa buong mundo na mga DDS, walang iya ang Abaya CBN. Ang daming artista na tinuturuan para magpa-interview. Sabihin mo, ganito, nagdodroga yan. Kasi para lalabas na ikaw ang magiging kawawa ang kalalabasan mo. Para ang simpatiya ng tao sa iyo. Kita mo, tuturuan mo kahit hindi mo kilala ang tao. Para magwalang hiya. Para ikaw ang lumabas na masama yung tao. Tinuturuan ng Abaya CBN. Bakit gano'n na lang kasipsip si Kiko Matsing Pangilinan? Dating angkor man yan si Kiko Matsing Pangilinan. Yung inutil na senador na yan, dating angkorman dyan sa ABS-CBN. Kaya gano'n na lang ang paglupasay, gano'n na lang ang pagsipsip kay Lopez. Ang ABS-CBN, di ba niyan kay Lopez? Sa panahon pa ni Marcos, dapat kinumpis ka yan. Matagal nang walang hiya ang Abaya CBN, sa totoo lang. Ngayon lang sila nasusupil kasi mayroon tumatayong pinatutupad ang batas. Actually po, pinatutupad lang ang batas sa kanila. Sila ang hindi marunong tumupad sa batas. Kasi ang kawalang hiya nila, sagad sa buto. Mantakin mo, ordinaryong empleyado, tatanggalin mo, tapos bilyon-bilyon ang kinikita ng istasyon mo. Tapos yung, hindi mo iniisip, yung tinanggal mo, may pamilya din, na nagdarahop din. Tapos matagal lang, may ruling ng korte. Matagal na po may ruling. Ibig sabihin, may ruling ng korte, pinalabas na ang desisyon ng korte na kailangan mo bayaran ng tao. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila binabayaran. Yan po ngayon ang nagre-reklamo dyan sa Kongreso. Darating po yan. Pag once na nag-open na ang investigation sa kawalang hiya ng Abaya CBN, darating po yan. Masasali yan. Makakasama yan. Yan mismo ang mauungkat. Ang dami niyang kaso sa labor ng maltreatment. Tapos underpaid. Lampas-lampas ang oras, hindi binabayaran ng overtime. Tingnan mo naman ang kalukuhan. Di ba? Ngayon, bakit sila puro tarantaduhan ang mga pinagagawa nila? Yun ang sinasabi dyan. Efren Villena
Basanyis. Si Speaker Kawatano biglang naging protas na balimbing. Ay, yun nga ang kinabubuisit ko eh. Efren Belina Basanyis. Yun nga ang kinabubuisit ko. Pagdating sa ganyan labanan, bakit ka titiklop? Alam mo, pasuna ang prangkisa. Kasi kung i-analyze mo yan mula ng 2014 hanggang 2020, kung maayos sila, kung tama ang kanilang proseso sa papilis nila, at wala sila nilabag sa batas, mayroon na yung prangkisa. Noong panahon pa ni Panot, bakit po umabot pa sa panahon ni Duterte? Tingnan mo nga yan. Ibig sabihin, ang dami nilang kawalang hiyan at hindi papasa sila sa requirement ng prangkisa. Yun po ang totoo dyan. Kaya ngayon, mabubuklat yan. Ano pong masasabi nyo sa ginawa ni Cayetano sa Kamara? Bakit sinabi niyang hindi raw prioridad ng Kamara ang ABS-CBN pero biglang magbibigay na pala ng provisional franchise? Pwede ba yun, Mang Juan? Para namang naglolokohan tayong mga Pilipino? Alam mo, basta sundin nila ang saligang batas. Okay, tama. Lahat yan. Ha? Okay lahat yan. Yun. Ang guide ng maski sino sa gobyerno ay ang saligang batas eh. Tama. Okay. Pag sinabi ng saligang batas, kailangan yung bill mo, 3 readings, separate days. Sundin mo yun. Oh. Okay. Meron ding nagsasabi rito, wala namang naapakan na press freedom dito, Mang Juan. Bakit iginigiit nila na meron po pinagmamayabangan nila na maraming mga views sila sa social media? Oh. Ang problema, may batas. Yung prangkisa, batas yun. Sinabi nung batas na yun, itong prangkisa na ito hanggang May 4 lang, ha? Hindi na lalagpas doon. Dumating ang May 4, tapos ang prangkisa, tapos ang negosyo. Press freedom o may press freedom, tapos ang prangkisa. Oo. May nagtatanong dito, Mang Juan, bakit hindi na lang yung renewal ang pagtuunan ng pansin? Kasi yun naman yung kinakailangan nila. Ang problema dyan, natapos na yung prangkisa, ano pa i-extend mo? Panibagong termino na naman yan. At isa pa, bigyan nila ng temporary franchise yung ABS-CBN at tatagal yung temporary franchise na yun ng 10 taon, sabi ng saligang batas, hindi lalagpas ng 50 years ang prangkisa, yung ba i-deduct mo dun sa 50 years? Maraming problema nga yan pag ginawa nila yan. Ano ba bang naintindihan natin dun sa sa franchise? Antayin na lang natin kasi papunta na siya ng Senate, so although sabi nga parang ni-reject na yata sa Senate at sinabi ng Supreme Court na maraming pagkakamali doon. At again, ulitin natin na si Alan Peter Cayetano ay yung mga ginawa niya dyan para sa bill na yan, na yung provisional franchise na yan ng ABS-CBN ay hindi pa ginawa noon. Siya lang po ang kauna-unahang nagluto ng ganyang klaseng batas. Yung pagsulong ng batas na provisional franchise, siya yung po kauna-unahan. Yung pong para temporary franchise, para pag-usapan ng franchise, siya po. Tapos yung pagbuo niya ng Committee of the Whole, kauna-unahon po na isang private na bagay, private na kumpanya ay
binigyan ng ganyang importansya ng isang speaker pa na yung speaker na yun ay may connection dun sa kumpanya na yun. So napakaraming question at una dyan sa ginawa niya na yan. Kaya bantayan po natin siya sa kanyang Again, dyan sa nangyayari na yan, lahat na yan, pati yung ABS-CBN. Ang gusto talaga nila, ang theory, ang noon pa daw na sinasabi yan, is ang balak nila is talagang hindi i-renew ang franchise ng ABS-CBN para magmukha siyang inaapi, at yung pang-aapi na yon ay kasabay nga siguro niyang mga na yan, yung mga palabas nila na hinuhuli, na dahil nagsasalita, papalabasin na inaapi sila ng gobyerno. So, pag nangyari daw yon, yan, gagamitin nga daw yung mga artista na yan para anuhin yung bugso ng damdamin ng mga Pilipino. At doon magsisimula kasi kung walang COVID ngayon, malamang nasa EDSA na yan sila. At doon magsisimula yung plano nilang pagpapabagsak. Kaya nga noon pa nila gustong pabagsakin sa Duterte dahil alam nyo, kung hindi nangyaring COVID, hindi natin malalaman yung maliliit na detalye ng ganyan. Malalansin nila tayo. Lalansihin nila tayo sa mga ingay na gagawain nila. Pero kasi nakafocus tayong lahat ngayon, nakikita natin ngayon na maliwanag na ang ABS-CBN iniiwas sa tulong ni Alan Peter Ahas Cayetano. Iniiwas niya ang usapin ng pagre-renew ng franchise ng ABS-CBN. Sa totoong yung mga ginawa nilang paglabag. Iniiwas nila, ang inaano nila is inaapi sila, freedom of speech, and yet nakakapag-broadcast pa sila, di ba? Pero ang totoo ay gusto nila nanggalin si Duterte at gagamitin nila yung kaya hindi talaga nila yung franchise na yun. Hitting many birds, not just two birds, but multiple birds at a single shot. Na lessen na yung nila, yung overhead nila kasi hindi na ni-renew. Mawawalan pa sila ng pananagutan sa mga stockholder nila, may mga hawak ng PDR. Maitatago pa nila yung mga paglabag nila sa batas. Maitatago pa nila yung mga ginagawa nilang sirko-sirko yung paglalaro sa tax law natin. Na again, legal man pero unethical and immoral. At may susulong pa nila yung plano nila na mapaalis sa pwesto kasi gusto nila, marami silang iniiwasan. So, pag naalis nila sa Duterte, sunod-sunod yun, tignan mo ngayon, lumalabas yung maraming katotohanan na technically, kung tutuusin, pag-aari ng bayan, ng gobyerno. Therefore, tayong mga Pilipino ang may-ari ng ABS-CBN at hindi ang mga Lopez. Dahil, napabagsak na nila dati, na bankrupt na sila, tinubos lang yan ang gobyerno ni Marcos at ibinalik ni Cory sa kanila nang hindi inilalabas sa atin ang totoong mga kondisyones ng pagbabalik sa kanila. So, lumayo na ba tayo? Sa positivity tayo. Yun, isa yung sa positivity nitong at least nakatutok tayo dahil sa COVID, nakikita natin yung totoong hindi nila ina-expect yung COVID eh. Kaya sa isang banda nakatulong yan eh. Na ngayon lahat tayo nasa bahay, nakafocus, nakikita natin, nahihimay natin kung ano talaga yung plano nila, ano yung katotohanan sa simula pa lang na hindi kanila yan at ngayon na yan si Alan Peter Cayetano, ang pamilya niya ay legal advisor ng ABS-CBN and yet siya yung nangunguna sa pagdepensa ng ABS-CBN. Diba? Kung hindi dahil sa COVID, isa yan sa positive na ng COVID. Kung hindi dahil sa COVID, hindi natin yan matututukan. At malalansinan naman nila tayo. Kagaya ng
marami na nilang paglalansi sa atin noon. Noong time ni Aquino, ginagamit nila si Chris Aquino para lansihin tayo. Lahat ng mga iskandalo niya, yun, ano lang yun, pakulo lang yun para, ano na yun hitting two birds at a single shot. Nalalansin na nila tayo sa totoo nilang ginagawa behind the scene at napapasikat nila si Chris Aquino. Si Chris Aquino na noon pa nila pinaplano. Pero sabi ni Madam Claudia, inabandon na daw yung plan na yon ng ABS-CBN na ihanda si Chris Aquino at si Corina Sanchez. Napapansin niyo si Corina Sanchez ngayon, ang ingay, di ba? Bakit? Noong hindi siya nag-iingay ngayon. Pinatay niya pinatay ni Corina Sanchez yung mga issue niya dati. So nahimik siya, nakalimutan ng tao yung mga ginawa niyang kawalang hiyaan. So ngayon lalabas siya, medyo yung iba nakalimutan na yon. So ayan, siya naman ngayon ang bagong pambala ng ABS-CBN. So wag tayong magtaka sila kasi noon pa meron nang nagsasabi although sabi nga ni Jeff Boy na inabandon na daw yung plano na yon na patakbuhin siya. Pero I don't know, I just feel na baka ibabalik na naman nila ulit yan. Hi Baron, magandang gabi, kamusta ka na? Daisy Romano, Joe Smith, wow, ganun iba. Kahit taga Madrid siya, makadudes pala, salamat naman. Yes, marami dyan. Diyos ko, nakita nyo nga si Sastrogando Sasot na magiging Dutch citizen, taga-suporta pa rin ng ng Pangulo. Sabel IB, totoo yan. Ano pa? So, isa yon sa magandang bagay na nangyari ngayon dito sa COVID na ito. Hindi naman sa pero wala namang may gusto niyan. Pero sabi nga, let's always look at the bright side. Lahat ng bagay naman may bright side, di ba? Sabi ni Elizabeth Luna, ay salamat hindi sila nagtagumpay sa mga balak nila at bawal lumabas. Buti na lang walang nag-comply. Si Kim talaga ang dahilan. si Kim talaga ang dahilan dahil sabi niya pwede nang lumabas. Alam nyo, lang yan si Kim. Kagaya din niya nung ambush niya. Tingnan nyo, bigla nang pinatay. O bakit? Kung ikaw ba, pinagtangkaan yung buhay mo ng gano'n. Di ba? Ang daming butas nung biglang natutulog siya, biglang narinig niya yung 8 gunshots. Di ba? Bongga, di ba? Tapos, nung kaanuhan na, tumawag daw sa ng ABS na hindi daw si Kim ang plano. Yun daw taga-ABS. Di ba? Diyos ko, sino bang writer ng teleserye ng ABS-CBN? Writer yata yun ng probinsya, kaya ganun. Binalik ni Cory sa mga Lopez, sabi ni Sabel IB, binalik ni Cory sa mga Lopez at ibinalita nila sa buong Pilipinas na kinuha ni Pangulong Marcos dahil diktador daw. Yes! At ako, to be honest, nung bata ako, ako noon, ilang taon lang ba ako noon naniwala ako noon na totoong, nga yun, sinequester sa kanila ni Marcos. At si Cory ang mabait na malasanta na ibinalik sa kanila. Diba? Ganun nila baguhin ang historical revision Sabi nga 'di ba, yung kung sino daw yung nakapwesto, sila yung nagsusulat, nagdidikta ng kasaysayan. So nung sila yung nasa pwesto, yung kasaysayan ay nakaayon sa pananaw nila. So ngayon na iba yung nakapwesto, lumalabas yung ibang anggulo. Na ngayon, nasa sa atin na po yun para balansihin natin, unawain natin, hindi na naman tayo mga bata, para malaman natin yung katotohanan. Ngayon, nawala na ang ABS-CBN na yan ang kanilang PR arm ng mga Liberal Party at ng mga Aquino. Yan ang nagpabango sa kanila lahat ng klase ng kasinungalingan at pagpapabango. Yan ang ginawa ng ABS.